Ano Bison? Anong sira? Charger pin. Patingin. Bakit? Anong nangyari sa charging? Hindi nagcha-charge, walang reaksyon? Kasalpak. Hanggang malobat na. Pero may power to. Hindi lang siya Bago nagcha-charge. siya mag-off. Sige, gawin natin. Balikan mo mamaya siguro, medyo matagal to gawin ha. Sige. Anong nangyari? Bakit nasira? Ayun lang, kakasalpak. Delivery rider ako, di ba? Tatanggal. Pag ano, sige. Sige, Pero sige. yung waterproof pa rin siya. Nung hindi siya nabasa sa loob. Pero talaga. buhay naman siya. Opo. Okay, sige, sige. Balikan mo mamaya siguro, update kita. Sige, pagka ano kasi, pick up ako. Uwi ako. Dadaan mo dito. Yo, what's up mga idol? Ayan, ito po yung hinatid kanina ni sir. So, isa po siyang Lalamove rider. At ang problema, hindi po nagcha-charge. So, ayan, sinarge ko na mga idol. At wala po talaga siyang reaction. So, isa pong Lalamove rider ang may-ari nito. At batak na batak ito, ginagamit niya habang may mga deliver. At tinatanggal ito doon sa saksagan. At laging lumuluwag. At pansinin niyo mga idol, nakita ko hindi naman siya lumuluwag. Or, wala namang bungi. Kaya ayan, baka duda ako dito, baka patay ito. Kaya buksan natin mga idol at i-troubleshoot natin. At swerte tayo dahil meron akong galing sa unit mga idol. Ayan. So dati ko na po itong mga pinagpipisahan mga idol. So nabili ko po ito dati. So wala na po itong board. So may SIM3 pa ito. At meron pang charging board. So yung LCD nito mga idol ay nabenta ko na rin. So ang natira dito ay charging board na lang. At yung itong click sa charging. At yung mga ano nito switch mga idol ay pinagkakahuyan ko na. So, ayan, umpisan natin at i-troubleshoot natin. So, hindi ko pa ito nabuksan mga idol at napakahirap po nito buksan ang unit na to. Wala ka pong makikita ang screw dito sa likod mga idol. So, meron man dito, so hindi po ito. Wala po dito ang tanggalan kasi kahit tanggalin mo itong mga screw, hindi mo pa rin mabuksan lahat. So, kailangan mo tanggalin lahat kagaya dito mga idol. Inuuna po yung LCD bago natin mapapalitan itong charging board or charging pin. So, ang ipapalit ko pa dito ay charging board buo na mga idol, original na charging board para magtagal talaga. So, ayan. So, isa ito sa pinakamasilan baklasin mga idol at napakadelikado. So, ang sabi ni sir kanina, so, marami daw siyang nilapitan ito at takot daw magbukas. O meron namang iba, mahal, pero daw 50-50 ang LCD. So, dito mga idol, tingnan natin, baka madali natin yung LCD nito. Sana ingatan natin. So, umpisa na natin. Sana magawa natin ng paraan at buhay ang unit pag napalitan natin ng charging board. Kasi ang sabi ni sir, may laman pa daw ito, hindi na nag-charge. Pero nakita ko, wala naman siyang balik. So baka nga nito patay itong unit na to. So malaman natin mamaya yan mga idol kasi hindi pa naman natin nabuksan. At ayan, so nagtatanong-tanong nga daw si sir nito. So marami talagang takot ng bukas nito. Kahit ako mga idol, takot talaga ako magbukas nito. Kasi delikado talaga ang LCD nito. So ingat-ingatan lang natin. So marami naman ako nabuksan nito mga idol at success naman. Isa ito sa pinakamakunat baklasin mga idol at napakasilan. LCD kasi ang unahin. So gamit ako ng hot air mga idol. So, naka 360, 350 heat temperature tayo. Ang air naman ay kasa natin. Baba natin yung temperature ng init. Para hindi magkaroon ng dilaw-dilaw ang LCD at lalambot yung dikit. At napaka tibay ng dikit itong cellphone na to mga idol. Ragpon ito, kagaya ito ng mga ragpon. Sobrang silan baklasin. Gaming phone. So, pang-graph ito ni sir dahil matagal daw malubat. So, actually, ang battery talaga nito ay napakakunat malubat ng cellphone na to. Kasi 5,000 mAh po ito. So, madalas naman nasira nito mga idol ay bootlock. Bihira lang po nasisira ang charging pin nito. So, ngayon, ang pagbaklasin daw dito tayo mahirapan kasi una natin iangat ang LCD. Alam naman natin na kapag ang LCD ay angat ay napakasilan. So, ayan, UMI-DG Bison po ang model nito. So, subukan nyo mag-backlash ng mga idol kung may matanggap kayo. So, talagang it's not easy talaga. So, hot air na po ang ginagamit natin. Pagtanggal. So, 350. So, kunting hangin lang mga idol. Init mga idol. Hangin po ang medyo malakas. Pag naangat naman natin to, dire-diretso na to. Kahit medyo matagal na tong unit na to mga idol, ay talagang napakasilan po ng ano nya. Pag-backlash. So, angat natin dito. Sana maangat natin diretso. Ayun, naangat eh. Yupi yung pantastas natin. Talaga basta-basta pumapasok. So dahil guma din ang gilid nito mga idol, nadudurog po ito. Ito yung mahirap ito kapag lagyan ng tiner, nadudurog ang guma.
Yan, itong mga gilid na ito mga idol, guma yan. So, pansinin nyo itong sa akin mga idol, na-stack nga lang ito ng matagal. Ayun, namalat na siya, oh. Itong mga guma na to, oh. Madali siya matanggal. Yan, oh. So, ganun din itong mga, mga idol, yung mga gilid-gilid nito, guma din ito. Yung sa akin, na-stack lang yan, pero nakita ko ngayon, namalat na. At na-stack mo ng matagal, ay talagang lumalambot siya, nababakbak siya. Yan, oh. Ito yung guma niya sa ilalim. Kasubok. Ito mga idol, bawal ito DIY kaya talagang 99% talaga masisira mo to kung DIY mo to. Ayan, so pumasok na. May kunting ano na awang. So wag natin percent dire-diretso mga idol ha, kasi mahahati itong LCD. So umpisa lang naman ito mga idol, kapag naangat na ito, dire-diretso na. So dito ako madalas nag-aangat mga idol. Pababa. Ang dikit kasi nito mga idol ay talagang napaka tigas. Hindi basta-basta. Yun, oh, naangat na siya. Ang isa sa pinakaingatan natin dito, yung guma din niya sa mga gilid-gilid, nadudurog siya. So, ayan, ito yung isang ano natin, manipis. Ayan. Ano lang mga idol, kailangan ng patience sa pagbaklas nito. Huwag natin madalain. Mabaklas mo natin ito ng 30 minutes, okay lang. Ang mahalaga, hindi natin madisgrasya ang LCD kasi napakamahal ng LCD nito. Sabi pa naman ni Sir, mayroong ano, iba daw, hindi daw tinuloy, baka daw masira LCD. Kasi ang napakamahal daw, pwede daw mag-abuno. Pag magawa naman daw, pwedeng mag-abuno. So ito kasi mga idol, kapag nasira ang LCD nito, pwede talagang mag-abuno. Kasi napakasilan po ng LCD nito pag binaklas talaga mga idol. Kaya nagdalawang isip ata si Sir ipagawa. So ako naman, hindi ko naman sinabi na mag-abuno or 50-50. Kasi subok ko na rin ako magbaklas ito mga idol. Kaya kailangan ng talaga patience or tamang pag-iingat ba. Di baling matagalan tayo. Ang mahalaga, nagawa natin ng maayos. So sakto naman ngayon mga idol kasi medyo dos na. Wala pa masyadong tao, mamaya pa mga alas 5. Yun, angat na mga idol. So gumalaw na. Yan, oh. Kapag naangat na kasi ito, dire-diretso na to. Huwag lang pumasok yung pantasta sa pinakagitna ng LCD mga idol kasi magkaroon ng mga dumi-dumi yan. Pumapasok mga pandikit. So, ayun, naangat ko lang. Pasok natin ito. So, hindi lang masyadong makita kung paano inangat natin mga idol. Pero pag nasubukan nyo naman to, alam nyo na kung saan yung iangat yung LCD mismo mga idol. Nung bagong labas pa lang to mga idol at may mga nagpapagawa nito, sobrang tigas talaga nito tanggalin. Pag angat mo pa lang ng LCD, abot nga ng 30 minutes sa pag yung ganito pa lang, oh, angat pa lang nito. Yung may mga naawang na nating konti. So ayan, sundan lang natin to. Tuloy-tuloy tayo. Pag lumambot naman ang dikit nito, matik na to, angat na to. Pero may mas mahirap pa nito mga idol, yung ano, yung may mga kanto-kanto ang LCD talaga. Anong unit yung nabaklas ko nung nakarana. 3 days ko bago na angat ang LCD.
So, dito tayo. Yun, pumasok na mga idol. Oh. Yan. Pumasok na yung pandikit ko sa ilalim mismo. So, wag doon sa pinakagitna mga idol ha. Kasi, ayan oh. Yung bakal niya, nasa ilalim ng bakal ang pantastas. Ayan oh. Wala sa gitna. Kasi pag nasa gitna yan, pwedeng madamage kasi ang LCD. Yan. Dire-diretso na to. Mali. Dalawa ka shutter ko. Ito yung binuksan natin. Sana goods ang LCD mga idol. Walang tama. Kapag nangat na yan mga idol, ayan, dire-diretso na yan. So medyo mabakbak talaga. Ayun oh. May mga guma talaga siya. Guma tong napalibot niya mga idol. So alam ko bihira pa lang nagbabaklas ito mga idol hanggang ngayon kasi napakasilan talaga nito. Kaya kung first time ka talagang magbaklas dito, abutin nga ng oras o 40 minutes ganyan. Sa atin anong oras pa lang tayo? 12 minutes pa lang pala oh. 12 minutes pa lang. Pero dati talaga nung una kong baklas ito mga idol, talagang sobrang tagal. Ayan oh. Dapat hindi sa ilalim sa sa gitna pumapasok ang bandikit ang ano ha. Yan. Kapag ganito mga idol, so may dikit pa to dito konti, initan natin. Ayan, nakaangat naman na. Ito na lang ang dikit dito. Ang dikit kasi nito mga idol, parang guma din, pero medyo tumagal naman na siya. So medyo expired na yung guma. Ayan oh, madali na siya nangat oh. Ayan. So, ayan. Safe naman mga idol. So, hindi pumasok sa ilalim. So, kapag pumasok kasi sa ilalim to, yan yung magkakaroon ng itim-itim ang ano. So, na-encounter ko na to mga idol. Nagkamali ako ng pasok, pero hindi naman nabasag. Malinis mo lang, malinis mo rin siya, pero meron pa rin talagang matirang itim-itim. At least, hindi naman nabasag. So, normal lang din naman yan mga idol, kasi talagang makunat. Baklasin talaga siya. So, meron namang iba nito. Ayan, angat na natin. Okay lang sa kanila, kahit minsan nalalagyan ng thinner. At least hindi basag. Ang thinner kasi ano yan, matutuyo lang. Kaya ito, di na ako naglalagay ng thinner mga idol kasi minsan pumapasok talaga sa ilalim dito. Tsaka ito, yung mga guma na to ay nadudurog pag may thinner. Kaya iniwasan ko na gumamit. Kaya pansinin nyo, wala na tayong thinner na ginamit. At ito yung LCD niya mga idol, oh. Napakasilan. So, nabaklasin natin to. First time ba ito mabaklas? Alam mo naman pag first time mga idol. So, ayan, tingnan natin mamaya kung nadali pa natin. Ito yung mga guma niya mga idol na pandikit oh. So baklasin natin itong mga screw. At swerte naman tayo dahil meron tayong original na charging board. So mababa ko lang ito siningil mga idol. Singilan ko lang sa mga bootknob. Ang pagsingil ko sa kanya, umaangal kasi siya dahil walang budget. Isa po siyang Lalamove Rider mga idol. So alam naman natin na magsumikap din para patas na trabaho mga idol. Kaya huwag natin singilin ng mahal. Sana magawa din natin mga idol. Magawa man o hindi ito, i-upload ko pa rin ito. At least naipakita ko sa inyo kung paano magtanggal. Kasi ang usapan naman dito, charging pin lang ang papalitan. So, kung may iba bang sira, hindi na natin ipakita sa video. Pwede naman i-next na natin part 2 siguro. Kasi nakita ko talaga, sabi niya, buhay pa daw ito. Na ayaw na mag-charge hanggang nalubat. O maaring buhay nga. At dahil nalubat siya, wala nang laman dahil hindi mag-charge. Pero nakita naman natin na wala talaga siyang bali. Malinis ang ilalim mga idol. So ito yung mga cellphone na sabi hindi daw nababasa. Pero kapag napasukan ng tubig ay talagang mababasa. Ah, ayan, parang natanggal yata yung battery mga idol oh. Oo, ganun lang talaga siya. Sige nga, tingnan na natin. Baka natanggal lang.
Kasi meron din akong ginawa nito, yung kanuna kong upload sa video nito na namatay. Yun pala, natanggal ang battery. Parang natanggal nga ang battery. Pero dahil binuksan natin mga idol, ay ganun pa rin ang singil natin. Tingnan natin kung mag-charge. Kasi na-drain pala ito. Kasi matagal lang na-stock. Ayan, tingnan natin, baklas kapit natin ng battery. Kung mag-iinit ng board, ibig sabihin nagcha-charge na yan. Test lang natin sa ano. Schematic. Walang reaction. 0-0 mga idol. So ayan, sinarge na natin yan pagdating sa schematic. Ayan, 0-0 siya. Talagang hindi siya nag-charge. So ayan, tuloy tayo. So balik natin ito. So baklasin muna natin itong battery connection. So ito yung connection sa charging board papunta sa board. Charging flex po ang tawag dyan. So ito naman, mouthpiece. Ito, sa mga hindi nakakalam, ito po yung antenna ng signal. So kailangan mabalik mo yan pag nagtanggal mo yan kasi lalo na nadikit mo na, patay. Delikado ang LCD ulit. So ito yung tinatawag na charging board. So nakikita natin, malinis naman siya, oh. Wala siyang bali. So walang kalawang talaga, oh. So try natin itong charging board ko na original mga idol. Ayan, so di pa ito natanggal ngayon pa lang kasi kung natanggal to, ang ano nito, itong screw na to, hindi na ito mababalik. So ibig sabihin hindi pa ito natanggal. Connect ito, antenna, charging board. Yan, malinaw at malinis pa. So ito yung sa kanya, ito yung sa atin. So tingnan natin kung mag-charge, kung may reaction na ba. Parehas ito, original. So hindi ito water resistant ito mga idol. Ayan, oh, ito yung hindi napapasukan, oh. May ano siya, may harang siya, oh. Yung harang na to, kaya hindi napapasukan ng tubig yan. Saka may guma ang ilalim. So yan, kapit na natin to. Yan, antenna, huwag na natin kalimutan to. At yung isang screw mga idol. Yan, kapit natin itong mouthpiece. So, kapit na. So, testing natin kung mag-charge. Kapit natin to LCD connector, battery. Tingnan natin kung may ano na siya. Oh, meron na. Meron na mga idol. Ayun, oh. So, drain lang yan. So, meron na, oh. Nag-blink na, oh. 0.6. So, overdrain yan. Swerte. So dahil na overdrain ito mga idol, ano na natin. Dito ko i-charge sa original ko na charger. So may reaction na, ibig sabihin yun lang ang tama. So ito mga idol, wala kasi nabibiling charging pin ito. Napakahaba po ng charging pin ito. Kakaibang charging pin to. Bison. So sobrang haba niya mga idol, oh. Ang ibang mga charging pin ng Type-C, ayan. Ayan, oh. Maiksi lang. So siya sobrang haba, oh. Ito yung hindi mo pwede i-convert. So may ano din siya, oh, harang para hindi mabasa. So antayin natin ito maya mga idol, magkakarga na ito. So tanggalin ko muna ito para diretso ang ating gawa. So nagtanong pala si sir. So pinaiwan ko pa pala ito kanina kasi hindi po ito basta-basta talaga magawa. At may ginawa din ako mga idol. So may tinapos ako. So sinunod ko to. Kaya ayun, update ko na to ngayon pagka nagawa na to. Kapit ko muna itong mga screw. Saksak ko mga idol kahit wala naman yung ano tawag dito, LCD, ay mag-charge yan. So kung mga ganito mga idol, kahit nakasalpak ang battery, pag salpak mo ng LCD hindi po siya nasisira. Kasi pansinin nyo naman, nasa ilalim ang battery connection, hindi natin matanggal. Daming screw nito mga idol, mahahaba.
Dati may ginawa din ako nito mga idol, malayong lugar. So papirmahin daw ng Weaver. Kasi nga daw, pwedeng masira ang LCD. So, depende naman yan kung papayag ka. Kasi talaga ay talagang mapakasilan po kahit sino. Kahit ako naman ito mga idol, kakabahan din ako talaga magawa nito. Pero kung naka-experience ka naman so medyo normal na, di ka nakabahan. Pero di pa rin maiwasan yun mga idol kasi minsan pag nagkamali tayo, lalo na kung maraming nagpapagawa, so ma-distract tayo, mawala tayo sa focus. Mas maganda talaga gawin yung wala kang ginagawa. Kagaya nito ngayon, alas 2 pa mga idol, sobrang init ng panahon. So wala pong magpapagawa pa ngayon, mamaya pa. So ayan, isa na lang ang score na tira doon yan sa LCD. Nagaling ko muna to. So, isalpak natin to mga idol. So di naman to delikado kasi marami na akong na-encounter nito. Yung iba nga natatanggal ng LCD, may mga nagpapagawa na may nag-backlash, hindi na binalik ang lock. Tapos nabagsak. So sa akin pinagawa. So natanggal ang connection ng LCD. Ang akala niya sira LCD, yun pala natanggal lang ito kasi hindi na binalik ito. Kailangan ibalik nyo yan para hindi lumuwa ang LCD or matanggal kapag nababagsak. So ayan, charge natin. Sana mag-charge na. So wala na mga damage mga idol sa guma. Buo pa rin. Sana hindi na damage yung LCD. So daling natin, mga ilang minutes yan magkaroon din kasi meron ng sa supply mga idol. Sana tuloy-tuloy na yan magkaroon ng karga. Kasi kapag na-drain talaga ito mga idol ay talagang makargahan siya, lalabas ang percentage, medyo matagal lang. Hindi kagaya ng mga Poco, kahit drain siya, may makikita kang battery percentage. Ito hindi. Matagal siya lumabas kapag na-drain. So yan, magbabalik po tayo, ilang minutes lang mga idol. So idikit ko rin yan mamaya, so inom muna tayo ng tubig. So ayan, nag-charge na pala mga idol. So magbabalik sana tayo. Sana walang disgrasya ang LCD. At ayan mga idol, goods pa ang LCD. So hindi natin na-damage ang LCD. Kaya ingat talaga mga idol pag nag-backlash ka na. At ang kagandahan mga idol, nag-okay na ang charging. Ayan, na-open na siya. Tingnan natin kung magtuloy. So hindi ko pa ito dinikit. So iwasan nyo rin maggamit ng ano nito mga idol, yung lock retainer pag nagtanggal kayo. So maganda hot air na lang. At gamit ka ng ganito sa mga tempered meron to So tempered ko lang yung kinukuha. So tingnan natin kung may itim ang LCD. Swerte tayo. So ipakuha ko na to ngayon agad mga idol. So tingnan natin kung magtuloy. Okay na mga idol. So walang tama yung LCD nya Goods. Good job. Taasan natin yung backlight. So ayun mga idol, meron ng 1%. So tuloy-tuloy tayo. Dikitan na natin. At ayun mga idol, nadikitan ko na pala siya. So naputol po ang ating video. So ngayon ko lang nakita na hindi pala na video yung pagdikit natin. So nilagyan lang po ng kunting dikit dito sa gilid-gilid mga idol para in case buksan man natin ulit or ipapagawa ni sir. Kasi ito may issue pa ito sa fuse mga idol kapag bumigay ang fuse nito at hindi tayo mahirapan magbukas. So kung ipagawa man yan sa iba ay pag nabuksan na kasi yan, madali na lang yan tanggalin. So ayun mga idol, napansin ko meron palang kunting may kunting pumasok sa ilalim na dikit. So minsan kasi pag natas-tas, so hindi ko napansin kanina na dumaritso pala doon. So may kunting siya, tawag ito, yung pandikit kasi nito mga idol, ayan, yung mga ganito sa ilalim, pumapasok yan kapag, pumasok kapag maangat ito mga idol na pagtas-tas mo siya. So okay naman siya mga idol, wala namang basag at normal din ang touch. Ayan. So ingatan nyo lagi ang mga payo ko mga idol, pag nagtanggal ka na ganito, huwag nyo gamitan ng lock retainer. At ayan, wala naman siyang itim. So kung itim ito, pwedeng lumaki. At ito naman, wala po siyang basag mga idol. So hanggang dito lang tayo. Sana i-support nyo po ang channel natin. Ayan, nag 4% na rin siya. So ito yung pinagpalitan natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-follow, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panunod.